Magandang gabi, mga tagapakinig. Ako si Ate LJ at ngayong gabi ipagpapatuloy natin ang kwento ni na Ivory at Aimee. Minsan kahit gaano katatag ang dalawang puso, dumadating pa rin ang panahon ng katahimikan. Yung mga gabi hindi na pareho, yung mga tawag na hindi na ganon kadalas, at mga chat na tila may pagitan na. Ngayon, masisilayan natin ng yugto kung saan ang salitang palagi ay sinusubok, kung kaya pa bang manatili kahit may lamat o kung kailangang bumitaw para muling maghilom. Hey, sorry ha. Busy love talaga ako lately. Okay lang, naiintindihan ko. Isang simpleng okay lang, pero sa likod nyon, may libo-libong tanong na di mabigkas. Minsan tahimik lang sa simula ng pagkakalayo, hindi mo napapansin pero unti-unti nang lumalamig ang gabi. Makita tayo sa VC mamaya, kahit sandali lang. Sige, pero baka mahina signal ko ha. Hindi signal lang mahina, kundi yung connection nilang dati ay puno ng tawanan. Dati si Aimee ang unang tatawag. Ngayon, si Ivory na lang ang naghihintay. Bakit nakatulog lang siya? Pero habang tumatagal, napansin niyang hindi nilang gabi ang tahimik, pati araw. Aimee, kumain ka na? Miss na kita? Sorry, daming ginagawa. Miss you too. Pero kahit may miss you too, ramdam mong hindi na pareho ang bigat ng salita. Parang copy-paste lang, hindi na galing sa puso. Aimee, napansin mo ba ang daming nagbago? Di na tayo gaya dati. Kung mo sabihin ako pa rin may kasalanan, lahat na lang ba ako lagi? Hindi pero parang ako na yung humahabol. Ivory, hindi ko naman gusto to. Minsan kailangan ko lang ng space. Space o distance? Kasi parang di ko na alam ang pinagkaiba. At doon, bumibigat ang hangin. Walang sigaw pero ramdam ang pagod. Walang good night, walang I love you, tanging sim lang ang iniwan sa screen. Lumipas sa mga araw, wala nang tawag, wala nang reply. Pero sa bawat tahimik na gabi, si Ivory pa rin ang gising. Hawak ang cellphone, hinihintay ang notification na di dumarating. Aimee, kung pagod ka na, sabihin mo lang, hindi ko pipilitin. Pero sana, huwag mong parahin yung lahat ng pinili natin noon. At sa salitang dulo ng linya si Aimee, tahimik lang. Maraming gustong sabihin pero pinili ang katahimikan. Hindi ko naman gustong mawala ka. Pero kailangan kong hanapin yung sarili ko. Hindi laging masama ang katahimikan. Minsan, ito ang tanging paraan para marinig mo ulit ang sarili mong puso. Para kay Ivory, ito ang simula ng pagtanggap. Para kay Aimee, ito ang panahong kailangan niya para maintindihan kung anong klaseng pag-ibig ang kaya niyang ilaban. Akala ko, kapag sinabi mong palagi, ibig sabihin walang katapusan. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang palagi ay hindi laging magkasama. Minsan palagi nandyan lang, kahit malayo. Sa pag-ibig, hindi palaging masaya ang palagi. Minsan, ang distansya ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi pahinga lang para sa dalawang pusong pagod magmahal. Kay Ivory at Aimee, ang katahimikan ay naging pagsubok. Ang paglayo ay naging paraan para muli makilala ang sarili. At kahit magkalayo sila ngayon, ang puso nila parehong tumitibok pa rin sa iisang salita. Palagi. Ako si Ate LJ at ito ang ikalawang kabanata ng kwento ni na Ivory at Aimee. Sa dulo ng bawat tungkot, may pag-asang muli silang magkikita.